Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi pa may ipinakita na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ipinahayag na kay Abraham noon pa ang mabuting balita, sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nanalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala, kaya't pagpalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag kung gayon na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga tagapagpalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng poon natin lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon natin lagi nating gunitain. Lahat niyang gaway dakila at wagas, bukod sa matuwid hindi magwawakas, hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabutit mahabaging lubha. Pangako ng poon natin lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot pagkaisagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadaman niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng poon natin lagi nating gunitain. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw.
Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos, kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon, kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Marami po tayong mga pinagdaanan sa buhay na alam po ninyo, sumugat at makapatuloy na sumusugat sa ating puso, isip, loob at sa ating pagkatao. Mga karanasan na talagang tayo nasaktan ng iba sa kung ano pa man pamamaraan, sa kanilang salita, sa kanilang kilos, o sa kawalan ng pagmamalasakit sa atin at pagpapahalaga. Mga karanasan ng kabiguan na ang nangyayari sa ating buhay ay hindi siyang ating hinahangad at inaasahang matutupad. Mga kondisyon ng kahirapan, kabiguan na minsan sunod-sunod at walang lunas. Napakadami. At natatagpuan natin ang ating mga sarili na mahina, marupok, nagtitiis, dumadaing, lumuluha, at kalakip ng mga sugat na ito sa ating mga pagkatao, ang damdamin ng takot, agam-agam, minsan ay umuuwi din sa inggit at sa galit, sa pakikipag-away, sa mababang pagtingin sa kapwa, at marami pang iba na naglalayo sa atin sa isa't isa at maging sa ating Panginoong Diyos. Alam ko po na hindi natin ito ginusto. At siguro'y walang sino man sa atin ang naghahangad na ang sarili masaktan at masugatan. Pero dito tayo, sa ganitong katotohanan at kalagayan sa buhay. Mayroon tayong mga daladalang pinagtitiisan na sagabal sa ating mga magagandang ugnayan sa isa't isa. Marami tayong mga andito sa puso na kinikimkim na nagnanakaw sa atin, ninanakaw sa atin ang kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Kaya naman lagi na tayo sa Panginoon ay manalangin at magmakaawa. O Panginoon, hilumin mo ang aking sugatang puso at ang aking sugatang pagkatao. Mga kapatid, sa ganitong diwa ko tinitingnan ang nangyari sa banal na kasulatan sa ating Ebanghelyo na kung saan kung papakaisipin ay parang sala sa katwiran. Walang kakwenta-kwenta. Matakin ninyo na si Jesus ay sabihan ng mga Hudyo na kaya siya nakapagpapagaling ng mga may sakit at nakapagpapalayas ng mga demonyo ay dahil daw sumasapi kay Jesus ang kapangyarihan ng prinsipe ng kadiliman. Kaya daw si Jesus ay nakapagpapalayas ng mga demonyo. Ay parang sinasabi nila na si Jesus din ay inaalihan ng masamang espiritu. Pinaliwanag ito ng Panginoon na hindi yan posibleng mangyari
Hindi pwedeng kalabanin ng isang tao o ng isang kaharian ang kanyang sarili, sapagkat ito'y uwi sa pagkawasak ng kaharian at sa pagbagsak ng sarili. Pero ang aking pinapakaisip-isip dito ay ito. Paano nauwi ang mga taong ito, ang mga Hudyo na ito, sa gayong pag-iisip na si Jesus kaya nakapagpapalayas ng masamang espiritu ay isang masamang tao? At yan ang bunga ng mga sugat na mayroon ang tao sa kanyang sarili, na kahit ang mga ginagawa ay pawang kabutihan, laging ipipilit at ididiin ang mga kasamaan. At kahit nga walang kamalian o kasamaan na ginagawa, ay laging hahanap-hanapan ng butas ng kapalpakan. Gaano kadalas na ganyan ang ating nagiging disposisyon sa pakikitungo sa isa't isa? Sana ay napapaisip din tayo, ano ba ang ginagawa sa atin ng taong ito at tayo'y galit na galit at tayo'y gigil na gigil sa kanya? Mayroon bang kamalian o napakabigat ba ng dahilan para ang taong ito ay ating sirain, wasakin at pag-isipan ng masama? Sino ba talaga ang problema dito? Sila ba o tayo? At ito yung aking pinupunto. Oo, may problema tayo. At hindi naman talaga natin ito ginusto. Bunga ito ng mga sugat at kakulangan, mga trauma at mga kapalpakan na naging bahagi ng kwento ng ating buhay. Kaya naman tayo po ay makinig kay San Pablo Apostol sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Na ano ang sabi? Sa Diyos tayo bumaling. Kay Jesus tayo magtiwala ng lubos at ganap. Hindi natin hanapin ang ating kaligtasan sa mga gawa at kilos na kapag ating naisakatuparan ay iniisip nating, oy, Panginoon, ginawa ko ito, kaya ako'y pagpapalain mo. Katulad ng pagtupad sa kautusan. Hindi po. Kay Jesus tayo lumapit. Sa Kanya tayo magtiwala. Dalhin natin ang lahat ng ating mga mabubuting gawa at dalhin din natin sa Kanya ang ating sugatan at wasak na pagkatao at buhay. At mamalimos ng awa at habag. Panginoon, ako'y buuin mo. Panginoon, ako'y paghilumin mo. Kay Jesus, masusumpungan ang kagalingan, ang kalunasan, ang pagbubuo ng ating pagkatao at ng mga kwento ng ating buhay. Mag-ingat po tayo sa ating mga mabibilis na paghuhusga sa kapwa. At huwag tayong maging padalos-dalos, bunga ng ating mga damdamin na baka itinutulak ng silakbo ng hindi makatwirang pag-iisip at emosyon. Baka lalo lamang masira ang ating relasyon sa ating kapwa at maging sa Panginoon. At sa bandang huli, lalo lamang tayong masira at mawasak sa ating mga sarili. Kahit po ang ating mga sarili, huwag nating husgahan. Huwag nating pag-isipan ng masama. May pagkukulang tayo, pero hindi yan ang kabuuan ng ating kwento. Mahal tayo ng Diyos,
Kanya tayong pagpapalain at pagmamalasakitan. Kanya tayong iniingatan at Kanya tayong bubuuin. Hari nawa, kahit ano pang kadiliman at kapalpakan ang nasa ating paligid at nasa ating mga sarili, makita natin ang banayad, ngunit makapangyarihan at punong-puno na habag na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. At kayo po ay pagpalain ng ating mahabaging Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.